Samantala, para pag-usapan po natin yung bagong patakaran ng China na huhulihin na nga ng kanilang Coast Guard yung mga umano'y trespasser sa Kanilang teritoryo, kine-claim. Kine-claim nilang teritoryo. Kanila umano na teritoryo sa South China Sea. Nasa linya po natin si Dr. Chester Cabalsa. Siya po ang President and Founder ng International Development and Security Cooperation at Professor po siya sa University of the Philippines, Diliman. Maganda umaga po sa inyo, Prof. Welcome po sa Palatuntunan. Salamat po sa pagbangon, Professor, sir. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita sa akin. Magandang umaga po. Unang-una po, ano po ang reaksyon niyo dito sa panibagong direktiba ng China sa kanilang Coast Guard na huhulihin yung mga trespasser umano dun sa kanilang mga teritoryo sa South China Sea, partikular na matapos nga itong pagpunta ng atin ito coalition sa Baho de Masinloc? Unang-una, reaction nila ito dun sa matagumpay na ginawang convoy ng atin ito, yung of course yung civilian forces natin. And secondly, hindi ito katanggap-tanggap dahil bakit sila gagawa ng ganitong batas na i-enforce din nila dito sa ating teritoryo. Parang ngayon lang nangyari ito na nasa sarili nating teritoryo may ibang bansa na gagawa ng batas. At kung sino man yung dadaan doon ay maaaring i-detain o ikulong, hindi ito tama. Ito ay labag doon sa 2016 arbitral award na ipanalo natin noon, dahil sinasabi doon sa batas, doon sa na ipanalo nating decision noon na ang mga Pilipino lang ang may exclusive rights na para gamitin yung resources at mangisda doon, kasi nakapaloob ito dun sa 200 nautical miles, nasa exclusive economic zone natin ito. So hindi ito katanggap-tanggap at dapat iprotesta natin itong bagong batas na ito na kung saan i-implement nila next month, sa June. So hindi ito dapat maging hadlang dun sa patuloy na convoy na ginagawa ng ating mga civilian, dapat ipaglaban natin yung atin, dahil kung titingnan natin napansin ko itong Scarborough Shoal, dito lahat nagmumula yung mga ipinaglalaban natin. 2013 nung nag-file tayo ng case sa China, because nung panahon na yun, 2012, nag-enforce lang tayo ng ating domestic law kasi may illegal fishing silang ginawa. At dito na nag-umpisa yung ating legal battle with China. So hopefully kung i-implement nila ito, sana i-contest natin sa international court ito, dahil hindi talaga katanggap-tanggap. This is below the belt already. Hindi maaari, dahil gagawa sila ng domestic law nila tapos i-implement sa sarili nating teritoryo. Hindi po katanggap-tanggap yun. Okay. Prof, kanila pong nabanggit nyo, dapat natin iprotesta ito, at nabanggit nyo rin po yung 2016 ruling ng Arbitral Tribunal na nagsasabi nga na atin po itong mga bahagi na ito ng karagatan. Pero hindi po ito kinikilala ng China. Paano po kaya yun? Yun ang problema dito po, hindi nila kinikilala ang isang international law, tapos mag-enforce sila ng domestic law nila. So parang contrary ito doon sa gagawin nila. Gumagamit sila ngayon ng legal warfare, kung saan ginagawa ng Pilipinas ito. Tayo yung nanguna sa ganito, yung lawfare. Tingnan niyo po, 2012 nung nag-enforce tayo ng domestic law natin, dahil yung Scarborough Shoal nasa loob ng teritoryo natin. Ano bang ginawa nila nung panahon na yon? Nag-illegal fishing sila. So dumating yung yung barko ng Navy natin para i-enforce yung illegal fishing na yun.
So, nagalit sila dahil Navy yung pinadala natin, so nagpadala rin sila. Okay. Ang usapan, parehong barko aalis dun sa Panatag Shoal dito sa Scarborough, Baho de Masinloc. Ang daming pangalan kasi itong Scarborough Shoal na ito. So, nung nag-usap, parehong aalis, hindi naman umalis yung China. Kaya hanggang ngayon, nandoon sila. Sila yung may control ngayon dito sa Scarborough Shoal. 2012 yun nangyari. 2013, kinasuhan natin sila sa International Court. 2016, lumabas yung decision na nag-favor sa atin. So, nakita ninyo yung series of events. Nag-umpisa sa domestic law dahil nag-i-enforce lang tayo ng batas. Tapos, umakyat ngayon sa international law na nanalo tayo. Ngayon, gagamitan nila ng batas Opo. through a domestic law na i-detain tayo doon sa sarili nating teritoryo. So, napaka-ironic. Opo. Professor, did you see this coming? Ika nga, ine-expect nyo ho ba yung ganitong klase ng kautusan sa panahon na ito, sir? Alam nyo po, na-surprise ako dahil natakot talaga sila doon sa civilian mission na nakita nila doon sa atin ito convoy. Bakit? Ang nakita ko dito, natatandaan nyo kapag vessels, Coast Guard vessels natin yung ginagamit natin, wina-water cannon nila. Kasi alam nila, men in uniform, mga pulis ito, mga water police yung Coast Guard kasi, no? So, tinitira nila. Nitong nakaraang civilian mission, hindi sila gumamit ng dahas o ng violence. Hindi sila nag-water cannon. Nag-shadow lang sila. Ibig sabihin, kapag civilian yung pupunta, of course, hindi nila pwedeng gamitan ng dahas yan kasi mag-provoke ng miscalculation. At kung titingnan mo rin dun sa kasasaysayan nila, dun sa Tiananmen incident, nung nagpro-protesta yung mga civilian, takot na takot sila. No? So, parang naalala nila yung nangyari dun sa Tiananmen nung dumating yung mga civilian Filipinos na nag-swarm sa mga malalaki nilang barko at hindi nila alam ang gagawin nila. So, the only recourse, ang kanilang resolution ngayon para pigilan itong next civilian mission ay para maghain sila ng batas na pinagbabawal yung mga paglapit ng mga civilian sa kanila. Okay. Professor, pagkatapos nitong laser pointing, pagkatapos nitong shadowing, tapos nauwi na tayo sa bombahan ng tubig, ngayon naman manghuhuli na sila, pagsapit ho ng buwan ng Hunyo, ano na yung nakikita nyo, Professor, na pwedeng mangyari ng kasunod naman itong mga senaryo na ito, sir? Ngayon kasi hindi na gray zone yung ginagawa nila dito sa doon sa panghuhuli batas na rin yung ginagamit nila na in the first place hindi naman talaga sila magaling sa ganitong pamamaraan. Unang-una yung detention of alleged trespasser without due process, tapos 60 days ikukulong. Ay hindi naman katanggap-tanggap yun. Hindi naman yung bansa kasi nila is a communist socialist country. Walang due process doon. Hindi naman pwede na bigla na lang sila manghuhuli tapos ikukulong ng 60 days without due process. Opo. Professor, papasok lang ako, Professor, at kinakapos lang ako sa oras. Ang isang concern ho dito yung resupply mission. Pati na ho yung mga kababayan natin ng ingisda riyan. Paano ho ba? Pakibrief nyo nga ho kami, particular dyan sa area na yan kung saan sila nagbabantang sila manghuhuli po. Gusto nila kasi dito manghuli sa sa Scarborough Shoal. At saka doon sa mga dalawa kasi yung titingnan lagi nila, no, yung resupply mission in Scarborough Shoal at yung Ayungin Shoal, no? Nandun kasi yung sa Ayungin, nandun kasi yung BRP Sierra Madre natin, no? Hindi pa malinaw kung ang sinasabi nila doon sa huli nila kasama doon yung mga naka-uniforme, no? Kasi parang ang mas malinaw dito yung mga civilian ang sinasabi nila na huliin nila.
yung resupply mission na mangyayari na kung saan nandoon yung mga Coast Guard at Navy na naka-uniform, hindi malinaw kung sila rin ay huhuliin, no? Ang mangyayari dito, tingnan natin, abangan natin sa June 15 kung mag-enforce. Pero ang alam kong mangyayari, tuloy pa rin yung mga civilian missions natin kasi kailangan natin i-challenge itong batas na ito. Alright. Kung gagawin ba nila o hindi. Okay, maraming salamat po sa inyong analysis at sa panahon, Professor. Ituloy natin, Professor. Kulang lang ho talaga kami sa oras. Oo nga po. Thank you so much. Salamat. Maraming salamat po. Thank you. Blessed weekend, sir. Good morning po muli sa inyo. Ating po nakapanayam, Dr. Chester Cabalza. Siya po ang President and Founder ng International Development and Security Cooperation at Professor sa University of the Philippines, Diliman.